Pag-aralan natin yung dito sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1. So sabi doon sa Ecclesiastes 3:1, to everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. So makita natin yung pagiging sovereign ng Diyos sa lahat ng pangyayari. Makita natin na ang sumulat nito, siyempre si King Solomon, na ang sinasabi niya na ang Diyos bilang sovereign Lord ay siyang nagtatakda ng lahat ng bagay. Yon, sabi doon, to everything, sa lahat ng bagay daw. Sa bawat bagay ay may kapanahunan. Yon, panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. So, makita natin na yung tamang panahon pag dumating, hindi natin mapipigilan. Kasi ang Diyos ang nasusunod sa tamang panahon. Hindi naman tayo. Minsan tayo, gusto natin yung masunod yung gusto natin pero hindi pa pala tamang panahon yun. Parang ang example niyan panahon ni Joseph, di ba? Si Joseph na nanaginip lang yan tapos kinikwento doon sa mga kapatid, di ba, nagalit kayo mga kapatid, sino ka ba na yuyukod kami sa iyo, yun, di ba, inihulong kasi sa balon, ibininta. Yung para sa tamang panahon na fulfill yung panukala ng Diyos sa kay Joseph, kasi nga siya ang magliligtas sa kanyang mga kapatid. So sa buhay din natin minsan may mga bagay tayo na mga plano pero parang wala pa. So mag-intay lang kasi may tamang panahon ng Diyos. Kasi yung araw-araw nating buhay, yan ay pinaka-training, no? Yung mga nangyayari, ako nga mula nung high school, hindi naman nung high school nagtrabaho agad ako Pagka graduate ko, trabaho ako sa grocery, sa palayan, yon. Tapos pagka galing ko sa Mindoro, dito sa Manila naman. So, ibig sabihin, mayroong plano ang Diyos na sa kabila ng mga parang naiinip tayo sa mga gusto natin, pero ang Diyos na siyang may takda ng lahat ng bagay ay siya yung nasusunod, na kahit minsan masakit sa kalooban natin, pero siya pa rin yung nasusunod. So, dito sa bahagi ito, doon ipinapakita na may tamang panahon. Kahit si Abraham, no, yung pangako niyang Panginoon na siya ay magkakaanak, na sa kabila ng kanilang katandaan ay nangako na manganganak yung kanyang asawa. Pero 'di ba yung asawa nga niya si Sarah, medyo na nag-doubt pa Paano kung manganganak ang tanda ko na. Yun. Hindi niya sinabi literal pero sa isip niya sinabi ng Bible. Pero nung bumalik, sabi ng Panginoon sa next year, yung iyong asawa ay manganganak. Pero 'di ba natupad nga kasi ang Diyos ang nagsalita. Kumbaga, kapag plano ng Diyos, walang pwedeng pumigil doon. Kahit doon sa propesya ng ating Panginoon. Kaya doon sa New Testament sa Matthew 1:21 ay napulfill ito, pero ito ay hula. Pero tingnan lang natin muna yung fulfillment, no? Sabi doon doon sa Matthew 1 Matthew 1:21. Sabi ng ating Panginoon o ng writer, sabi doon, and he shall bring forth a son, and thou shall call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Pero itong verse na ito ay inihayag din sa Old Testament. Sa Isaiah 7:14, propesya ito na napulpi lang doon sa Matthew. Anong sabi doon? Therefore, the Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. So, kumbaga, makita natin na yung plano ng Diyos, kumbaga, propesya lang ito, pero yung plano ng Diyos, yun almost 700 years, no? Ang pagitan bago na fulfill, napakalayo. Kumbaga, parang tayo, baka mainipan na tayo, ang tagal naman. Ang hulang yun, 700 years. Baka 100 years pa, mainip na tayo, sister, no? Pero ito, wala talaga tayo magagawa kasi 700 years bago na fulfill yung propesya
Kumbaga, pag dumating yung tamang panahon na itinakda ng Diyos, talagang yun na talaga. Wala na tayong magagawa. Ako nga noon, nung nasabihan ko ni pastor, o sino magpapastor, talaga, ayaw na ayaw ko talaga. Talagang kita ko yung hirap. Pero pag nung dumating ang panahon, wala na pala talagang resistance na mangyayari sa'yo dahil nga yun talaga yung plano ng Diyos sa'yo. Kung ano yung plano ng Diyos, mapupulfill yun sa takdang panahon at tinakda niya. Yun kahit mag-wandering ka pa. Tingnan mo pa yung Israel, in almost 40 years, nag-wandering sila sa ilang, di ba? Pero yung mga talagang napulfill, yung sabi ng Panginoon na mapupuntahan nila yung promised land. Yung iba lang, hindi talaga nakarating, pero napulfill na talagang makakarating yung mga susunod na henerasyon ng Israel. At naranasan nila yung ginhawa doon. Yung mga pasaway, talagang nagkandamatay na sa ilang, yung iba, nagkandamatay sa katandaan, yung iba sa parusa ng Panginoon. So, yung fulfillment, nandun pa rin. So, yung mga propesya, at makita rin natin sa Genesis, no? Genesis pa lang, mayroong prophecy. Chapter 3, verse 15. Ano yung sabi ng Genesis, chapter 3, verse 15? And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shall bruise his heel. So ito, propesya pa rin ito patungkol sa Panginoon na nangyari nga nung siya ay nagkatawang tao. Pero napakalayo, no? Genesis 3:15, prophecy ito patungkol sa Panginoon. Ang fulfillment na nasa, kung titingnan natin, almost 900 years. Kung titingnan natin yung taon. So baka hindi lang, no? Mga ano lang kasi yan, mga pag-aaral ng mga theologian na yung propesiyang ito ay almost o approximate na 900 years. Yung mula sa propesya hanggang mapulfill, 900 years, napakatagal. So, yung sinasabi ni King Solomon sa Ecclesiastes chapter 3 na sa lahat ng bagay may panahon, talagang napupulfill yan sa ayaw at sa gusto natin. Basta gusto ng Diyos. Sabi doon, to everything, there is a season and a time to every purpose under the heaven. Yan. So, inisa-isa niya, no? Sabi niya, in a time to be born. So, wala namang gumustong ipanganak tayo, di ba? Wala namang nagsabi, ay, ipanganak mo ako. Talagang, ang Diyos nga ang nagbubuo sa bahay bata eh. Kahit nga minsan may asawa, pag ayaw ng Diyos na magkaanak, hindi magkakaroon. Yung ayaw naman magkaanak, anak ng anak. Sino nga nagiging, kasi God is sovereign in birth. God is sovereign in death din. Kung may panahon ng kapanganakan at may panahon din ng kamatayan. So, hindi lahat ng tao haharap doon sa kamatayang yon. So, kapag isinilang ka, may possible talaga na talagang anytime pwedeng mamatay tayo kasi katakdaan ng Diyos pa rin. Ano pa yun? A time to pluck that which is planted, panahon ng kapanganakan, panahon ng kamatayan, panahon ng pagtatanim. So, inisa-isa ni Haring Solomon na yung kapanahunan. At panahon ng pagbunot ng itinanim. Yun, hindi naman pagkatanim, ibunot mo agad. So, talagang may panahon talaga eh. A time to kill, in a time to heal, a time to break down, in a time to build up. So, maganda yung talagang dinitalye ni King Solomon, yung mga kapanahunan. Ito, mga practical na nangyayari, talagang literal na nangyayari sa ating buhay. Sabi noon, a time to weep. Yun, panahon ng pag-iyak. A time to laugh, panahon ng pagtawa. Hindi naman lahat ng panahon ay umiiyak. So, anong dahilan kung bakit napapaiyak ang tao sa anong mga dahilan, Sister Darren, napapaiyak ang tao? Ha? Walang pera. Pag wala na makain, no? So, yun, kalungkutan, katawaan, kagalitan. Yun, true emotion yan. Pag medyo mataas, medyo na apektado kasi yung emosyon natin ng lahat ng nangyayari. Matuwa ka man,
Yun, minsan napapaiyak ka. Ang tawag doon, Sister Darren, yung pag naiyak ka sa tuwa, tears of joy. Yun. Pag nalungkot ka naman, medyo talagang pag naalala mo yung mga nakaraan, nakakalungkot, mamalay mo, yung luha mo, umaagos sa mata eh. So, pag ikaw yung naman nagalit, may mga tao talaga, pag galit, talagang umiiyak talaga eh. Parang ibinubuhos na yung galit niya kahit sa pag-iyak lang. At maganda naman yon dahil para mabawasan yung bigat ng kanyang nararamdaman. Yon. Kaya lang, hindi lahat ng panahon ay umiiyak ka. Kala mo, wala kang ginawa, umiyak mula umaga hanggang hapon, hanggang gabi. Tapos, panahon ng pagtawa, ayun. So, mayroong panahon, maganda raw yung ano di ba? Sabi nga laughter is the best medicine. Yun. Kaya yung mga palatawa, makikita mo yung aura eh. Parang hindi tumatanda. Yung mga masyadong stress, 16 years old, parang 60 years old pa lang eh. Kaya tayo mga Kristiyano, kapag may problema, siyempre, binigay na natin sa Panginoon. Ibig sabihin, wala na tayong problema. Relax lang. Kasi iba, ibinigay sa Lord, pero binabawi. Yung parang may problema ko, Pastor. Pero ilang taon na yung problema mo. Hindi mo pa binibigay sa Panginoon. So, time to laugh. Yun. Time to lahat ng panahon. Sabi doon, time to mourn. Yun. Panahon ng pag-iyak, panahon ng pagtawa, panahon ng pagtangis, at panahon ng pagsayaw. Yun. Pwede namang magsayaw. Hindi, wag lang sa church. Yun. Pwede ka sumaway. Magsasumba ka dito, patugtog ka. La 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 la. Maganda exercise, di ba? Wag naman dyan sa labas. So, kasi di naman basta pang exercise. Para si Nanay Lourdes daw, talagang may speaker siya. Pagdating na alas 7, pinapatugtog daw niya lang, malakas, bahala kayo sa buhay nyo. Kasayaw-sayaw silang dalawa ni Tatay Berting. Exercise nila. Tapos may araw doon. So, okay lang yon. Ang pinagbabawal lang masumayaw tayo dyan sa simbahan. As long na hindi naman nakakatulong sa katawan mo. Pero pwede ka namang sumat sa labas pa, di ba? Opo. Tapos, ang lakas-lakas pa ng tugtog, makaka-istorbo. Pwede namang, ikaw lang makarinig. Ba't idadamay mo pa yung kapitbahay mo sa... Sabi ko ngayon, Lord, huwag mo na idamay yung kapitbahay mo na, baka maka-istorbo. Bahala sila sa buhay nila. Yon. A time to cast away. Yon. Panahon ng paghahagis ng mga bato, panahon ng pagpipisan, mga bato, panahon ng pagyakap, at panahon pagpigil sa pagyakap. Yan. A time to get, a time to lose. A time to cast away. Panahon ng paghanap, panahon ng pagkawala, panahon ng pag-iingat, panahon ng pagtatapon. So itong sinasabi ni King Solomon, dito natin maintindihan na lahat ay may panahon. Tulad kanina, pumunta ako dito, 7:30. Wala pa talaga sa panahon. Sabi ni sister, ay, tulog pa ho sila pastor eh. Yung pala, 7:30, medyo na na. So, pag wala talaga sa panahon, medyo hindi maganda eh. Nananaginip pa si Sister Darren daw, istorbo eh. Sabi ko, sige, sa sunod na lang sis, kasi mayroon pa istorbo yung tulog. Nag-text si Sister Tess Pastor, hindi pa pala, 7:30 pa pala. Kaya pag wala talaga sa panahon, medyo hindi maganda. Yun. Parang bunga yan, pag ang bunga ay hinog sa pilit, mapait. Yun. So, maganda talaga, may tamang panahon talaga. Panahon ng pagpunit, panahon ng pananahi. Yun. Kaya si Mrs. dati, yung nananahi yan, yung tumatanggap ng repair, grabe, gabundok na yung pang-repair. Sabi ko, tanggap ka, natatabunan na yung nasa ilalim. Kaya minsan, pagpuput, ay, pasensya ka na, sis, di ko pa nagagawa. Yan. Tanggap, hindi mo pa nagagawa yung iba. So, minsan, siyempre, kaya nga nagpatay sa'yo dahil kailangan. So, kailangan, lagyan mo ng, kung kailan kukunin, para talagang iras mo yun. Yung sabi mo, babalikan, nung bumalik, hindi pa tapos. So, may tamang panahon, may sabi nga, may pagpunit, may pananahi, may panahon ng pagtahimik, at panahon ng pagsasalita. Yun.
Kaya ito, tinuturuan tayo ng tama. No? Kailan ba tayo pwedeng manahimik? Kailan tayo pwedeng magsalita? Yun. Ang Bible, tamang-tama yan. A time to love and a time to hate, a time to war and time of peace. Panahon ng pag-ibig, panahon ng pagtatanim, panahon ng digma, panahon ng kapayapaan. Ayun. So, yung paikot-ikot lang talaga eh. Kaya yung gera, yung war, nagsimula yan sa Old Testament. Matindi na yung gera na nangyayari sa kanila during the time. At kahit sa ating kapanahonan, kita mo, yung China, Russia, Iran, yung Amerika, di ba, na nakuha nga yung presidente ng Venezuela eh. So, kasi ang purpose lang naman ni Trump eh, kasi ang Venezuela, sila ang pinakamalaking supply ng langis sa buong mundo. Pangalawa lang nga lang ang Saudi. Oh. Eh kung ikaw ba naman mayaman eh, tapos makuha ng iba, eh, di talo ka talaga. So saka magkapit bahay lang naman Amerika yun eh. Parang ano sila, Latin American tawag sa kanila. Ang salita nila no eh, Spanish. So, yun. Yun ang kabuuan na tayo bilang tayo Kristiyano, maghintay lang tayo ng tamang panahon. Huwag tayong mainik, huwag tayong ma-discourage, huwag tayong manlupaypay. Paglingkod lang tayo sa Diyos. Kasi yun naman ang promise ng Panginoon sa Matthew 6:33, di ba? Ito, huwag nating aalisin yung prinsipyo ng Diyos. Kaya sabi doon, but seek you first the kingdom of God in His righteousness, in all these things shall be added unto you. So, yan ang prinsipyo ng Biblia na kapag inuuna natin ang kalooban ng Diyos at wala pa talaga, ibig sabihin, may tamang panahon ang Diyos. Huwag lang tayong maiinip dahil siya yung talagang nagtatakda ng lahat ng bagay. So, yun lang. At tayo manalangin. Salamat o Lord sa umagang ito, sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya. Salamat o Diyos sa Lampito family. Kayo po magpala sa kanila. Kayo po abigay po ng kailangang pangangailangan, material, pinansyal, tigit sa lahat ang pangailangan na spiritual. At ano po ang kanilang mga plano, especially kay Sister Darren, Sister Nobel, Sister Dayan, at sa kabuuan nila, O Lord, kayo po ang tumulong sa kanila. I-guide mo sila sa tamang direksyon na hindi lalabag sa iyong kalooban, O Lord. Salamat, O Diyos, at nawa sa araw po ng bukas, ay dako po ang aming panyapak para sama-sama kami na magpuri, sumamba sa dakilang mong pangalan. Salamat, O Lord. Lahat ito idanangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen.